Eto na mga kabasketball, Kai Sotto, kulay violet din daw ang jersey na susuotin sa susunod na season. At magiging performance ni Kai sa darating na FIBA o QT magiging malaking bagay para sa ating Gilas Pilipinas at sa kanyang NBA dream. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging balita kanina ng Yokohama B Corsairs, sinabi nila na nagtapos na yung loan agreement nila diyan nga sa Hiroshima Dragonflies para nga magamit etong ating pambatong si Kai Sotto. Gaya ng sinasabi ng source natin diyan nga sa Japan na nasa Hiroshima etong affiliation ni Kai. At sinabi niya rin sa akin kanina na free agent na si Kai ngayon dahil wala ngang naganap na kasunduan sa kampo ni Kai at dyan sa Hiroshima Dragonflies. Ang matindi kasi dyan mga kabasketball, naglabas ng pasabog etong ang si Snow Badwa sa kanyang Facebook page na kulay violet din daw yung susuoting jersey na itong ating pambatong si Kai Sotto sa susunod na season. So napakaraming mga komento, no? Sa Converge daw kasi naglaro yung airpot ni Kai dyan nga sa Alaska, sa Yokohama raw, sa Utah Jazz, Sacramento Kings. Napakarami ng komento mga kabasketball. Swerte na ng PBA kasi tatauhin na dahil sa fanbase ni Kai. 'Di ba? Converge daw, kulay violet, Hinebra daw. Ngayon mga kabasketball, kung totoo man etong sinasabi ni Snow, kasi ayon doon sa source na nakausap ko ay sa ngayon hindi pa nakakapag-decide. Wala pa po mga kabasketball. Yun yung sabi sa akin. Hindi natin alam kung 'di ba, mas may alam etong source ni Snow Badwa, malalaman natin yan. Pero kung totoo man yan mga kabasketball, ang pinakamalapit sa katotohanan ay yung paglalaro ni Kai dyan sa Yokohama pa rin. Kasi alam naman natin na masaya dyan si Kai or sa anumang Japan B-League team na violet din yung kulay. Hindi ko lang alam kung meron, no? Ngayon mga kabasketball, yung patungkol naman sa PBA, malayo pa yon kasi wala pa po yun. Hindi pa po yung kasama sa plano ng kampo ni Kai. Yun namang mga NBA teams, wala pa rin po yun. Kasi marami pang pagdadaanan si Kai bago makakuha ng kontrata sa NBA, if ever. Kasi magdedepende pa yan doon sa ilalaro niya sa ating Gilas Pilipinas sa darating na FIBA o QT. Kasi kung maganda yung maipapakita niya doon mga kabasketball, hindi malabo na makakuha siya ng kontrata sa isang NBA team. At doon nga sa isinulat na article ng FIBA, sabi nila, no, Kai's time to shine kasi napakalaki ng tiwala sa kanya ni Coach Tim Cone. Sabi nga ni Coach Tim Cone, ngayon lang tayo nagkaroon ng mga generational talent, no, gaya ni Kai, 7'3", 'di ba? Literal na mataas yung level ng skills. Tapos meron pa raw tayong Junmar Fajardo na napakarami ng MVP na nakuha diyan sa PBA. At plano niya nga pagsabayin etong si Kai, si Junmar, si Kai at saka etong si AJ Edu. Hopefully maging healthy. Yung pressure daw kasi ay mapupunta sa balikat ni Kai. Kasi kung hindi raw siya yung pinaka main guy, siya raw yung isa sa mga main guys, sabi ni Coach Tim Cone. Magiging malaking bagay yan para sa ating Gilas Pilipinas kung maganda yung magiging performance ni Kai diyan nga sa FIBA o QT kasi pwede tayong makasilat diyan. At the same time, magiging malaking bagay din para sa kanyang NBA dream. Kasi kung sakali, kahit hindi na siya dumaan ng Summer League, pwede na siyang makakuha ng at least 2-way contract pag maganda yung maipakita niya kontra nga dito sa kupunan ng Latvia at Georgia. Hanggang diyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.